Good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Nakabalik ulit tayo sa TVL. No? At muli nakasama natin ngayon ang ating mga co-host dito. At ako pala nakasama ng mga co-host. Salamat. At again, magandang umaga sa inyo lahat. At Luzon, Visayas, Mindanao, no? Sa lahat ng mga pastors na kasama namin ngayon, na hindi nyo akalain na nandito ako ngayon, kaya habula lang yung iba. Yeah. And sa mga kapatiran na ngayon nag-tune in, at ganoon din sa mga nandyan sa labas, sa mga estudyante ngayon, na naka-tune in din sila ngayon habang kumakain sila. No, sa lahat ng mga estudyante ng ating academy and mga faculties, mga teachers na kasama po nila. Okay? And again, naniniwala po ako na ngayong umaga ay pagpapalain po tayo sapagkat meron po tayong magandang pag-uusapan po ngayon at meron tayong bisita na i-interviewin ngayon. Yeah. And salamat na binigyan tayo ng magandang panahon. Bagamat kanina medyo makulimlim, maulan, pero sapagkat yun naman talagang gusto ko. Sabi ko nga, mas gusto ko yung maulan kaysa mainit eh. Well, anyways, bibigyan ko muna ng pagkataon ng aking mga kasama, mga co-host dito, na bumati po sa inyo. At mamaya ay babati rin po ang ating bisita. Okay? Alright, Cynthia. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At andito po muli ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Kaya naman, makikita ninyo, kami ngayon ay kinakabahan. Makikinig na lang muli kami sa oras na ito sapagkat isang muling pagpapala na magkasama-sama tayo ngayon tanghaling ito. Sa buong West Bank, hello po! Siyempre, si Brother Noel, natapos na siya sa pagtuturo. Yung mga anak ko, hello! Makinig kayo at importante ang topic na pag-uusapan natin kung paano ito nagiging pagpapala sa amin. Naniniwala ako na lalo magiging pagpapala sa inyo. At sa ating mga avid listeners at saka ng mga ka-viewers natin dyan, hello sa inyong lahat at magandang tanghali sa inyong lahat. Alright, thank you. Alright, Brother RG. Amen. Isa po mapagpalang hapon po sa ating lahat. At sa lahat po ng kasalukuyang mga kapatid na nakasubaybay na sa ating programa, please do share the link para marami po tayong mabless sa umaga pong ito sa lahat po ng mga kananayan. At enjoy nyo po yung pakikinig po ng programa ngayong hapon na ito. At by the way, sa lahat po ng member po ng South Border Family, magandang hapon po sa inyong lahat, sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Hazel Tagulabong Landicho. Mahal, happy anniversary kahapon. Okay? Wow, happy anniversary belated. No? Amen po. Pero actually ako ang advance bumati sa kanila. Amen. Thank you po, Pastor. Wala kalam-alam ang iba. Si Pastor lang. Amen po. Thank you po. Yung anak mo, susubaybay din. Arzel! Matulog ka na lang. Alright, si Marnelli. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Isang malamig na tanghali sa inyo, pero paiinitin namin mamaya sa ating discussion. Maayong udto sa tanang mga Bisaya na nananaw karon, labi na sa taga Davao na atong suki si Ma'am Imelda. Hi Ma'am Imelda. At syempre si Saysay, yung aking cousin, and yung aking sister-in-law sa Batangas na si Clarice. Good afternoon. At sa pogi kong asawa na nanonood mula sa Cavite City. Good afternoon at sa lahat ng men and women of the Naval Special Warfare Force sa pangunguna ni Captain Raso. Good afternoon sa inyong lahat dyan sa Cavite. At sa lahat ng mga taga West Bank Power tayo ngayon, kaya manood kayo. Oo nga, no? Opo. May halo lang na taga South Border. Opo. Kaya good afternoon and please join us. I-share niyo po ang link para mas marami pong mabibless sa ating episode ngayong tanghali. Yeah, alright. Thank you sa aking mga co-host. Ako'y nagpapasalamat sa inyo na talaga kahit ako na lang kaya mag-co-host dito. Kasi kahit wala po ako rito, talagang tuloy-tuloy ang programa, mga kapatid. So, kaya salamat sa Panginoon na meron tayong hindi po ito entertainment, mga kapatid. This is actually educational, no. Sinasabi ko naman lagi sa inyo, mga kapatid, na walang hindi educational sa atin. Everything na bawat programa natin, lahat ng mga maging sa pulpit, lahat po yan na educational. I always see to it na
pag natapos po ang programa, pag natapos ang service, at least, kung mapapansin nyo, lagi ako nagtatanong, did you get something? Did you get something? Yeah, yan ang ibig ko sabihin. Meron ba tayong natutunan? Kasi umaasa ako na pagka nagturo ako, may matututo. No, may matututo. Kaya salamat sa Panginoon. Yung programa pong ito, lagi nagpapahayag ng katotohanan patungkol sa family, lalong-lalo na sa mga asawa. No? Asawang babae, particularly, ang programang ito ay nakadesign para sa mga asawang babae. Kaya salamat sa Panginoon na nagpapatuloy po ito at kinausap ko si Brother RJ, sabi ko, Brad, alalayan mo si Cynthia at si Marnele at kayo ng tatlo muna mag-host dyan habang wala ako. Kaya salamat naman sa Panginoon na paminsan-minsan ay ako na lang ho ang umi-extra. Thank you po, Pastor. Well, anyways, ngayon po umaga ay nagpapasalamat po ako na kasama po natin dito si Doc Sheila at alam niyo po kanina ay isa rin po siya sa actually hindi naman talaga siya guest doon. Kasama talaga siya sa programa diyan eh. Medyo nagbakasyon lang po siya na matagal-tagal, no? Maraming travel eh. Kaya you know, alam niyo naman, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na tayo at ang programa po natin, lalo-lalo na programang pangkalusugan, ay nagkakaroon siya ng time na kapag share siya ng knowledge, you know. Tandaan niyo po, ang karagdagang kaalaman ay karagdagang kaligtasan yan. Ibig sabihin, hindi kaligtasan ng kaluluwa, kundi physical, no? Yan ang karagdagang kaalaman ay talagang magkakaroon ka talaga ng precaution sa buhay mo. You know, dapat maiwasan, madidelay ang dapat madelay, lalong-lalo na ang aging. Yeah. Maraming ganyan si Doc Sheila na may tuturo sa atin, mga kapatid. No? Kung paano madidelay yun, mga kapatid. But anyways, salamat sa Panginoon na kasama rin po natin. Sabi ko, total nag-guest naman, pumunta siya doon sa pangkalusugan. Ngayon, i-guest na natin dito sa TBL. No? Kaya bigyan muna natin ng pagkataon na bumati si Doc Sheila. Doc Sheila, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. At Parang co-host din. Sabi ko nga, Pastor, mawawala kami ng trabaho eh. Medyo lakasan nyo nga sila para maganda marinig nila yung monitor nila. isa po malaking pribilehiyo na ako po ngayon ay nandito at binabati ko po ang lahat ng mga nakasubaybay ngayon, of course, mga West Bankers at nandito rin ang ating kasama. Magandang umaga po sa ating lahat at sa aking pinaka-poging pastor. Yeah, magandang umaga. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po. All right, amen. At alam niyo, napakaganda ho na sa programang ito ay nagkakasama-sama tayo, church. At marami na rin tayo. Baka gusto batiin niyo muna yung mga nandyan sa maaga ngayon. No? Apo, nakita ko po si Ma'am Crizel all the way from Australia. Oh, wow. Kumusta Amen. po ang weather dyan? I hope okay lang po. At syempre, mula sa Australia, mag-hello tayo sa taga La Union. Si Ma'am Yang, nakita ko na rin. Good afternoon sa inyo. Si Ma'am Amis Shena, si Ma'am Helen Kapundan, Nilda Oshel, and Mary Gonzaga. Ang layo ni Ma'am Mary Gonzaga, nasa kabila lang. At si Janver Zapatose. May bumati kanina ng Bisaya pero nawala na siya sa feed ko. Baka makita mo dyan, Ma'am Chang. Hindi ko na po, yun lang po ang nakikita ko from my end. Si Cyril. Hello, Ma'am Sai. Mula noon hanggang ngayon, online lagi si Miss Sai. Hello po, good afternoon sa inyo. Cyril Ampig Ruiz. Oh, yeah. Opo, Ruiz na pala siya. Kahapon lamang ho, nagpa-check up yan. Pero I'm hoping na malakas na siya. Magaling na siya. Amen. Opo. Sige po. Ma'am Chang, yung wala na po akong ibang nakikita naghang. Si Ma'am Flor Solomon. Wow, grabe. Ang fresh nating taga-viewer ng Japan. Ohayou gozaimasu. Ay, konnichiwa na pala. Konnichiwa. Ay, ano pala, si Sir Ruel Lopez from Western Australia. Pabati po. Ayan, Yeah, sir. Brother Ruel, yeah. Opo, hello po. Good afternoon. At si Ma'am Odessa Manalang Aquino. Ayan. Nakikiusap naman si Brother Ruel. Ruel, sabi niya, good afternoon po, pabati. Binabati kita ngayon. Ako na babati sa iyo.
Yeah. Talaga naman, oh. Roel, binabati kita. Ha? Okay, marami ng bati ito. May bayad na yon. Alright. Maraming salamat sa mga maaga ngayon nag-tune in. Alam nyo, maganda to mga pag-uusapan natin ngayon, you know. And maybe kaya ko invite si Doc Sheila kasi sabi ko na maliban sa nandito rin lang naman siya. Pero alam ko po kasi may isi-share po siya sa atin, no, knowing na you know, ang kanyang pamilya, mga kapatid, una sa lahat, hindi ko naman masasabi na unbeliever pa yung husband nyo kasi ako personally nag-share sa kanya, no? At personally kasama yung kanyang anak na nanalangin, you know, sumunod. So it's all from him, mga kapatid, na maganda marinig natin mula sa kanya. And ang pinakamaganda na makita po natin dito is kung paano ang isang asawang babae na Kristiyano na merong magandang connection sa church, mga kapatid, at magandang bagamat talagang malayo, at kahit na po nasa ibang bansa siya, ay patuloy naka-tune in and patuloy na aktibo sa area, you know, na naririnig ko kasi, napapanood ko yung inyong involvement sa area pag nagpapadala kayo ng video at anong tawag niyo doon? Morning greetings or evening greetings or kayo naka-assign sa panalangin at mga ganun ba? So malaking bagay. Etong mga bagay nito, yamang hindi niya nakakasama sa church, yung kanyang pamilya, especially yung kanyang husband at yung kanilang mga anak, kanya rin mga anak kasi yung kanyang mga anak ay nasa ibang bansa. At pagka nandito naman ay nakakasama po natin at nadadala niya naman po dito, mga kapatid, maging mga kasama niya sa bahay at kasama niya sa business, mga kapatid. No? Ngayon, ang isang magandang malaman natin dito for the information of everybody, si Doc Sheila po ay married sa isang foreigner, you know. And alam ko may mga nakatune in din po sa atin na ganun ang kalagayan, ano. At of course, kahit na po foreigner yan, may iba't ibang klaseng kaugalian lang yan na para ka lang nakikisama rin sa mga Pilipino na iba-iba rin ang ugali, mga kapatid. So, ang nakikita lang kasi natin yung foreigner na, you know, taga-ibang bansa, pero pag dito rin kahit na Pilipino po, mga kapatid, iba't iba rin ang ugali ng kahit na Pilipino. You know, minsan kung hindi mo maintindihan yung foreigner, mas nakalungkot, hindi mo rin maintindihan yung Pilipino. You know, para ka rin nakapag-asawa ng foreigner. At minsan, mga kapatid, mas madali pang maunawaan. At kasi ang mga foreigner, ayon sa aking nakikita sa iba, naninimbang sila. You know, naninimbang sila at kanila na pong, you know, yung sarili nila ay gusto nilang maging in doon sa taga rito sa atin. So, kumbaga sa ang pamilya, kung yan man ay Amerikano, they're trying to Americanize the family. Pero yung Amerikano, ang pinipili, ginagawa niyang Pilipino, yung kanyang sarili. So, besides, mga kapatid, ang isang bagay dito na makikita natin is paano ang isang Kristiyano na nanay, you know, asawang babae, dinidil yung, you know, sabihin mo natin na mixed multitude sa loob ng tahanan, you know. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na simula nung napunta rito si Doc Sheila, talagang hindi naman natin nakita na siya lumayo siya geographically. Talaga naman malayo siya geographically, pero spiritually hindi po siya malayo. Kasi kami dalawa, nagpapasa ako lagi sa kanya ng mga devotional, mga ganon. And of course, siya naman ay meron din connection, you know. So, yung mga bagay na yan. So, Doc Sheila, yung bang of course, geographically, ay parang maaring ikaw makapagsabi ko nahihirapan ka doon sa bagay na yon, sa yamang malayo ang church sa iyo, at of course
hindi mo naman gugustuhin magkaroon ng simbahan na mapunta sa malalapit na simbahan doon. Well, pinili mo na mas maganda pang mag-tune in na lamang dito, kaysa umattend sa, hindi naman sa, ito'y minimenos natin yung ibang simbahan, but it is her choice. Paano po kayo nakarating doon sa ganong klaseng kalagayan, Doc Sheila? Yeah, good afternoon po sa ating lahat. Unang-una po, kagaya nga po na nabanggit ninyo, Pastor, ang pagkakaroon ng asawang foreigner, unang-una sisirain yung English. Lalo na yung husband ko, hindi siya English. Sinira niya na ang English ko. Yan, unang-una po yan. But anyway, para po sa kaalaman ng lahat, my husband is, hindi ko alam kung bakit ako nakapag-asawa ng atheist. Oh. Yeah, napakahirap pong mamuhay sa isang bahay na may multitude ang pananampalataya. O walang pananampalataya talaga yung isa. But sa biyaya po ng Panginoon, nakuha po ng Panginoon ang mga anak ko na may pananampalataya at talagang nag-submit sa Panginoon. Kaya lang, para ka nakikipaghabulan dito para ka nakikipaghabulan ng pagkakataon. Kasi kapag nalingat ka, ang sasabihin ng husband ko, bakit kayo naniniwala sa isang bagay na hindi nyo nakikita? Wow. Yan. So ngayon, nasasabihin ko, anak, hindi lahat ng nakikita, hindi dapat lahat makita mo para maniwala ka. So, sa biyaya po ng Panginoon, I am 100% na ang mga anak ko ay ligtas. Ganon din naman ang asawa ko. Pero, again po, hinihintay ko ang tamang panahon ng Panginoon para makapunta siya, makadalo siya dito. Dahil kung dati po siyang atheist, ngayon ay agnostic na lang siya. Oh, wow. Yan, naniniwala na po siya na may spirit ang tao. So, napakahirap sa isang lumaki sa pananampalataya na isang bahay lang kayo, mag-aagawan kayo sa pananaw sa buhay, sa mga anak. So, that's one thing. And doon naman po sa isang nabanggit kanina ni Pastor, yung geographically, yan, napakalayo. Talagang kung baga sa talagang mamimitas ka talaga kagaya nga ng sinabi ni Brother Al nung Sunday. Talagang gagawin mo talaga yon dahil yun ang isa sa forma ng pasasalamat natin sa Panginoon sa lahat ng biyayang natatanggap natin. Amen. So, geographically, I am very, very far. Like, kagaya po ngayong araw na ito, I left at 5 o'clock in the morning and I encountered the foggy, visibility, zero visibility sa NLEX. Kaya kahit po nakalunares ako, mukha pa rin akong inaantok. But sa biyaya po ng Panginoon ay nandito tayo ngayon. So, what brings me Excuse me here? po, anong oras kayo umalis doon? 5 o'clock po. Good night. Oo, 5 o'clock kaya. Kaya parang alas 3. Oh, yeah. Lalo na sa nocturnal na kagaya ko, ibig sabihin 1 hour lang ang tulog. Kaya, obvious ba? Kahit naka-lunares, no? Hindi basta't may lunar rest. May lunares naman. So, sabi ko nga po, kung ako ay malapit lang sa church, I think, pero syempre po kung minsan inaagaw no? I think, I would do my best na makapag-share, makasama sa mga ministry. Sa bawat may nakikita akong events natin sa Ramos Tarlac at wala ako doon. Lord, sa tamang panahon mo, dadalhin mo ako doon. Yan. Kasi we can say everything. We can even deny. We can transform our language, mga salita natin, pero hindi tayo makakapagkaila sa Panginoon. So, ngayon, pinili ko po dito dahil ito po ang binigay ng Diyos sa akin. Amen. Binigyan po ako for the first time in my life, sabi ko nga po, edad ko na ganito. Ngayon lang po ako nagkapastor. Ngayon lang po ako nagkapastor. Ngayon lang ako nagkapastor kasi I don't want to hindi naman sa masyado akong choosy or whatsoever. Ang sinabi ko, sinasabi kasi ni Doc Sheila na ngayon lang siya nagka-pastor kasi actually mga kapatid, matagal na siya na nag-aaral ng Bible, bata pa siya. Di ba? Opo. Medyo kaya ngayon sinasabi niya mula nung bata pa siya, na bagamat parang nandun na siya, nakakapag na siya ng ating parang good news class natin, Opo. And then, kung kailan pa siya lumaki, saka na lang siya, nagkaroon talaga ng simbahan. And of course, nagkaroon ng pastor. ngayon lang po ako Yun po nagkapastor
Yeah. Kaya nga sabi ko nga na, may mga pinsan din naman akong pastor. Hindi dahil pinsan ko, pastor ko na sila. Di po ba? Iba naman yun. Kasi hihintayin ko kung sino ibibigay ng Panginoon sa akin. Kaya nga po, actually po kahapon, nakakakamot. Nag-message din po ako kay Pastor Hill, kay Owan. Sabi ko, kung minsan kasi pinagchichismisan namin siya ni Ma'am Dory. Sabi ko gano'n, Maris, tingin mo ba si Pastor hindi mangkukulam? Ha? Sabi niya, bakit? Alam mo, pagka hindi ko sinasagot yung message niya, parang akala mo, binabangungot ako sa gabi. At totoo po yan. I am spiritually burdened. Kapag hindi ko po sinasagot ang ating pastor. Kaya nga Wow. sabi, yan ang binigay sa'yo, ba't hindi mo sinasagot? Yeah. Yan nga po. Sa akin kaya- naman, alam ko busy lang kayo eh. Actually po, hindi po ako busy kung minsan po intention. Pero, Ayun, kaya talagang binabagabag po ako ng babangungutin ano eh. talaga kayo. inaamin ko po. Oh, warning to, warning to sa mga... Ay, inaamin ko po. Maganda yung narinig natin kay Doc Sheila, mga kapatid. No? Kaya ingat kayo. Inaamin ko po yun, intentional po yun. Na kung minsan, hayaan mo na muna yan. Pagka siyempre makikita natin, may message, no? Hayaan mo na muna. Tapos sabi ko kay Ma'am Dory, bakit parang may lahing mangkukulam si Pastor? Pag hindi ko sinasagot yung ano niya, alam mo bang para ako napapangungot? Sabi ko gano'n. Sagutin mo na, oo nga. Sabi ko, tinatry ko lang. So, ibig sabihin, I also say this sa ating pastor na every time na gusto mong lumayo, wala kang katahimikan spiritually. Kasi, bakit ka lalayo sa pastor na binigay ng Diyos sa'yo? Sa That's tanda right. mong yan, ngayon lang kita binigyan, tapos ngayon gaganyan-ganyan ka pa. Kaya nga Tama. sabi ko, balik na ako. so, hindi po, ako po, ito yung testimony ko, hindi ganun kadaling humanap. O actually, hindi mo hinahanap ang pastor mo. Kusang ibibigay Yeah. ng Diyos sa iyo. Tama. At yun naman sinasabi yun ng Bible, ang Diyos ang nagdadagdag sa atin sa iglesia. Amen. So hindi natin gusto, hindi ko rin gusto, pero ang Diyos ang naglagay sa atin. So tama lalagyan natin. So para ba sinasabi sa atin, okay, this is the right man for you, right man of God, right pastor para sa iyo. See? So kaya tama yun. Ang nagbibigay sa inyo ng feeling na ganyan, ay yung nagdagdag sa inyo. Opo. Yan ang pinakamaganda dyan. So See? ako po, aminado pong At ako. mahirap iwasan yan. Buti na lang hindi kami mini-message ni Pastor. Hindi. Mike Marnel eh. Buti na lang hindi kami mini-message ni Pastor. Mini-message Ay, lang hindi kita. po. Napakalaki pong ano niya, napakalaking tama. Sabi ko nga, napakalaking tama eh. Minsan, sabi ko, pigilan ko nga yung sarili ko, wag kong sasagutin si Pastor. Hindi ko titingnan yung mga message niya. Pero, isa yun sa mga dahilan na hindi ka nakakatulog. Hindi, totoo po yun. Kahit may lunares, ha? May lunares na, makakadalawang sachet na nga ako, hindi pa eh. Kaya sabi ko, ano ba nangyayari sa akin? Bakit si Pastor, bakit nakikita ko siya? Sabi ko, buhay pa naman siya. Ma'am, kung okay lang sa inyo, bakit may intention kayo na hindi siya sagutin? Kung minsan, trip ko lang. Akala ko parang si Eva eh. Hindi, kasi alam mo minsan, may mga ganon. Actually, hindi lang si Doc Sheila ganyan. Merong iba, kasi pagka minessage kita at sumagot ka sa akin, para bang there is an obligation, may feeling of obligation na I have to go to church. And number one, nakalaban niya is the distance. You see? So it might be that way na hindi lang natin nare-realize, na may mga, pagka meron kang connection sa man of God, so you feel like you have something, na obligated ka, that you have to do it. Pero hindi mo rin maintindihan, pero there's something naman na ang hirap eh, parang ang layo, parang gano'n, or yun bang iba, iniisip nila, paano ko gagawin, So may mga mixed emotions, mga ganun ba? So, kaya may mga pagkakataon na ignore ko na lang muna para hindi ko ma-feel yung obligation ko. Yan ganun yan. Pero ano po talaga, meron po talagang may balat. Ay, may laban. May laban. May lumalaban. Lumalaban Pagka ganun. talaga. Lumalaban po. Sabi ko nga na, sige magmula ngayon. Kasi, intentional talaga. Sabi ko ganun, what keeps me, sa gabi na parang may hindi ako matahimik. Yan. Titingnan ko kung saan, siyempre kailangan mo tingnan kung saan nanggagaling yung mga yon. Ito pala.
si pastor pala. Sabi ko gano'n. Kaya nga, sinabi ko And then naman pag nasagot nyo na, magaan na ang lahat. Opo, magaan na po eh. At saka hindi lang yun, not only sa message. You know, we need to accept. Tayo lahat naman ng mga Kristiyano, wala namang flat line. Di ba? Kung minsan talagang ups and down tayo. Parang malaking big roller coaster ang ating faith. Kung minsan, dinadat na din tayo dyan. Hindi, wala namang flat line na nangyayari. Pero every time na nangyayari, sige, samahan kita sa gusto mo. Pagkatapos nun, mahihirapan ako. So, what I mean is this. Hindi mo na dapat konsentihin kapag pinasukan ka ng kahinaan. Yeah, tama. Maganda yun, Hindi mo na mga dapat kapatid. subukan ang Panginoon na sasabihin mo at the end of the day, Lord, alisin mo ako dito. Tinry mo eh. Yeah. Mahirap pagka sinang-ayunan mo yung kahinaan mo Yes po. At bababad ka doon, mahirap gamutin. Kasi pinagbigyan mo yun ng sabihin natin, isang araw, mas mahirap yun sa pangalawang araw. Actually po, pagka pinangalawa ng araw mo na siya, magiging filosofiya mo na siya. Yeah. Para na siyang Yeah. pumasok bilang fundamental ng iyong pagkatao. Wow, yun ang mahirap. Yung pagkakataon na Yun yun. ang mahirap. Hanggang sa hindi ka naaahon doon dahil binaon ka na rin ng kahihiyan na hindi ka na bumalik. Yeah. Nag-guilt trip ka na. Hindi, kasi sasabihin mo, ako, ilang months akong hindi nakapunta. Of course, not only because of, dahil malayo ako. Kung talagang aawayin ko yung husband ko, hindi pupunta ako sa church, wala naman siyang magagawa eh. Di ba? Yeah. Pero ang daming hadlang dahil kinonsinti mo na nung una pa lang. Oh, okay. Kinonsinti mo na, Yun, sige, maganda. mag-online na lang ako. Hanggang naging habit mo na lang ang mag-online. Yeah. Pero ang laking kakulangan nun sa isang Right. mananampalataya. Amen. Wow. Oo. Pagka umabot ka doon sa una, pangalawa, pangatlo, filosofiya mo ng online na lang ako. Nag-comfort You do zone not, na. ay tanggapin ko man o hindi. May part sa pagkatao ko sa pananampalataya ko naging backslider ang pakiramdam ko sa sarili ko. Wow. Tayo lang naman ang nakakaalam doon. Yun, tama. It's personal. Personal. Yeah. Oo, Yeah. kasi bakit? Yung dati mong online, minsan nga, di mo na nga tinatapos. And then let's face the reality. Kung yung totoo lang. Yeah. And kapag hindi mo inagapan yan, ikaw na yun. That's right. Yan. So, yun po yung danger ng nasa malayo Yeah. na lugar. Yun. Yun ang danger. You need to be attentive. Especially, ang pananampalataya ay hindi pinaglalaruan. Yun. Amen. Yun, maganda. Maganda yung maganda yung sinabi niyo po na yun yung danger na nasa malayo ka at dapat you pay attention. You need to pay pay attention attention, talaga. opo. Bigyan mo talaga ng pansin yung kalagayan mo kasi pag hindi mo inamin, napakaganda nito mga kapatid. Kasi naririnig natin dito mga kapatid isang honest na pahayag, Kasi nasa malayo ka na, if you will not pay attention talaga doon sa iyong pananampalataya, later on, tama yun. May Paglalaruan mo na natatapyasan- lamang. May natatapyasan po doon pa konti-konti. Kaya you pay attention para makita mo, kita mo na may nagre-respond sa atin, true po, sabi niya. Totoo. Sabi niya, kasi malayo din po yan eh. Ang alam ko, Bicol to. Mas matindi to eh. Mas malayo to Maraming kay Doc Sheila nakaka-relate, eh. Pastor. Ha? Maraming nakaka-relate. Yeah, totoo yan eh. Sa mga nakakaramdam Normie Barugues, malayo Mindoro yata to eh. So, yung ibang mga kapatid dito, napakalayo. Diyan lang sa dulo ng Apo Bay. But anyways, so, you see, bihira tayo makakapakinig ng ganito. Kasi, alam niyo kung bakit mga kapatid, pag nagkaroon tayo ng kahinaan sa ating sarili, ang ating pinapayag is always justification sa ating kahinaan. So, iba yung procrastination eh. Hindi, bihira yung itaboy natin. Ilagay natin sa isang tabi yung kahinaan mga kapatid. You see, this is very important mga kapatid. Dito pa lamang tayo ha. Wala pa tayo dun sa pagiging wife ni Doc Sheila ha. Dito pa lamang tayo sa kanyang distansya mga kapatid. So makikita nyo, sa madaling sabi, Doc Sheila, so ilang porsyento lang pala yung geographical reason, di ba? Na pagpunta sa church. Ang matindi pala yung spiritual reason. Di ba? Amen. Yan po pinakamatindi. Nawala ng sound si Doc Sheila baka. Hello. Yeah, okay. Tama po, yung geographically,
ilang porsyento, 15% lang yun. But 85% is actually yung pinapasukan Spiritual. ka na hindi ka pa aware. Yeah. Yan. So, Hindi ka pa aware. Marami ka reason. Una-una naman, una-una yung ano muna na, total, di naman ako nakikita. Wow. Pwede bang tayo muna ako? Kasi naka-online ka lang eh. Yeah. And then yung attention, little by little, nababawasan ng ilang porsyento every Wow. every day. And kapag hindi ka naging attentive, like what I've said, magiging dun na ang punta mo. Yeah. The only thing is you need to ask yourself, nag-backslide ba ako? Wow. Kasi hindi mo aaminin yan. Pero tanungin mo rin ang sarili mo, sa mga nangyaring pakonti-konting porsyento na nagbabago sa iyo, i-consider mo ng backslider ka para makabalik ka. Yun, wow. Amen. Natatandaan yung sinabi ko sa inyo, yung passage na sinabi ko sa inyo kahapon. 1 Corinthians, na binigyan, ang isang maganda rito, kapatid, naririnig natin ito sa mismong gumawa nito. Di ba? Naririnig natin mismo kay Doc Sheila. Naranasan niya mismo. Pero ang pinakamaganda rito is, at least, una, alam niya. Pangalawa, Amen. inaamin niya. Di ba? Merong may alam dito pero dinideny. Alright. Parang hindi nyo Amen. Parang hindi gaano natuwa yung mga co-host ko rito. Eh. Amen. May mga pagkakataon tayo sa buhay natin na kahinaan. Yes. Di ba? Pero alam natin na kahinaan na yon. Alam natin na problema na yon. Alam Right, natin na right. Amen. pagka pinagbigyan natin yon, matatanim na yon sa Tama body po. natin, sa system natin. At pagka pinayagan natin sa system natin yon, magiging habitual na yon. Filosofiya You na see, po yun. Filosofiya na sa buhay mo yon. Tinatanggap mo na yon. Yes. You see, na kung tutusin kapatid, kapag ka ito'y sinabi mo, no, mali ito. Kaya maganda yung sinabi nyo kanina na sabi nyo, ay aminin ko na agad. Pagka naranasan ko ito, backslider na ako. Right. Amen. Totoo naman yun. Alam nyo kung bakit? May sinasabi ang Biblia tungkol sa backslider in heart, not just in physical. Yes. You see, ibig sabihin, hindi mo pa ginagawa, sa isip mo pa lamang, may ginagawa ka na hindi tama. So sa isip mo na hindi mo ginagawa ng tama, you are sliding back. Di ba? So yun ang problema dito mga kapatid. Now actually, ganito yan. Habang nagsasalita kanina si Doc Sheila, nakikita ko sa pinag-uusapan natin, yung geographical. Baliktarin natin mga kapatid. Now, sabi niya nga, yung 15%, yung geographical, 15% lang yun. Yes. So, 85% yung spiritual. So, sa madaling sabi pa, mga kapatid, lahat tayo ay dapat mag-ingat dito when it comes to spiritual. Kasi, tanggalin natin yung geographical kasi 15% lang eh. So, in other words, kahit na nasa church ka at malapit ka sa church, magkakaroon ka ng problema. Nakaupo ka na sa loob ng simbahan, malayo pa rin yung puso mo. Yan. No wonder kung bakit marami tayo ng mga tao sa loob ng simbahan, hindi lamang po sa ating simbahan. This is all over the world. This is Christians' problem, mga kapatid. Problema ito na napakaraming Kristiyano. Nakaupo sa simbahan, nakikinig ng preaching, or habang nakaupo sa simbahan, they're not paying attention to the pulpit. Right. Meron dyan naglalaro ng bata, nagpapakain ng bata, nilalaro, parang wala lang. You see? So, ilang percent lang talaga ang nakatuon sa kanila doon sa service, mga kapatid. Mukha yatang parang napunta sa geographical eh. Percent. 15% lang. Nasa loob ng simbahan, you see, 15% lang yung spirituality. Then 85% yung carnality. In other words, yun yung situation or condition nila sa loob ng simbahan. See, now listen, we must be aware of this, mga kapatid. Kasi sabi ko nga, ang pinakamaganda na nakikita natin ngayon, you see, nangyayari, wag natin. We cannot deny this, mga kapatid. Nangyayari ito, ang nagkataon lamang na si Doc Sheila ang nagpahayag. Right. Yeah. Thank you, ma'am. Nagkaroon Thank you, ng nagpahayag ng ganun. But, ang totoo na nito, nangyayari ito. Kaya nga sabi ko, ang pinakamaganda is aminin natin. Alam natin, and then aminin natin, and then let's find the solution. You see, don't just sit down at gawin mo ng sistema ng buhay yon. Gawin, sabi nga ni Doc Sheila, ang kanyang term na ginagamit is, philosophy mo na yan.
So pag yan ay naging filosofiya mo ng buhay mo na kapatid, wala na. Wala nang kwenta ang Christianity. Because nasa church ka, pero 15% yung iyong spirituality and 85% ang iyong carnality. You see, baliktad na. You see that? So magkakaroon tayo ng problema. Kaya kahapon, pinadalan ko nga ng verse si Doc Sheila patungkol sa, yung magkaroon ka ng gift of discernment. Yung madidiscern mo na kaagad. Because, mahirap kayang aminin. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung iba, grabe ang justification. Gina-justify. That's why they don't mind coming to church late. They don't mind coming to church na parang hindi ba ang sadya mo salita ng Diyos? Just for the sake of you're a Christian, then I must be in the church on Sunday morning. But it should not be that way. Ang mga Kristiyano dapat magkaroon ng hungering and thirsting sa salita ng Diyos. Amen. You see, yan ang pinakamaganda. Pag nawala yan sa buhay natin, mga kapatid, ang pagpupunta natin sa simbahan, kung napansin nyo, o kung maalala nyo yung sinabi ko last Sunday, ano sabi ko yung last Sunday? If you don't believe God and trust God, your worship is nothing. You see, walang kwenta yung worship natin sa Diyos kung hindi totoo ang ating pagtitiwala sa Diyos. You see, so kaya salamat sa Panginoon na ito mga kapatid ay naririnig natin sa totoong nakaranas nito. And the good thing is, hindi lamang niya pinansin mga kapatid na ito'y naranasan niya, kundi naisip niya, magkaroon lamang ako ng ganito. Trato ko ng sarili ko. Backslider ako. Bakit? If you know that you're a backslider, you will find a resolution. Yes. Di ba? Amen. Consider the worst. Yeah. Ayaw mo nang makarating. Ayaw mo nang maggrabe eh. You see, kumbaga sa pag nakaramdam ka, alam mo, yung iba, ang problema ko, grabe ang pain tolerance ko eh. Sa iba siguro maramdaman yung pain ko, takbo na kaagad sa doktor eh. Meron mga ganyan eh. Pero I admire them. Di ba? I admire them. Kasi maiiwasan ka agad yung paglala ng problema. You see, yung makaranas ka na naramdaman mo masakit, and then punta ka kaagad sa doktor, masakit ang ipin mo, punta ka kaagad sa doktor. Hindi. Ako hindi. Titiisin ko yan mga kapatid. Hanggang sa malaglag. Yeah. So grabe yung pain tolerance ko, which is wrong. Huwag niyong gagayahin yun mga kapatid. Pareho Ako rin lang po yun. eh. Ha? Kahit po ako, pagdating sa ganyan, my pain tolerance is very strong. But when it comes to my spiritual, I am very, very careful. Yeah. Yan ang pinakamaganda. Yeah. Dahil nga po, sabi ko nga po kanina, kung 15% man geographically, kung 15% man yan, at 85% naman nasasabi mo spiritual talaga yan. Lalo na po tayong nasa panig ng Panginoon, tayo ang target. Alam ko, target ako ng kahinaan. Target ako ng dyablo eh. Yeah. So, ngayon, kapag halimbawa po, may mga nangyayaring ganyan na parang sandali, parang lumalayo ka ng konti-konti. Kasi you need to have your own reflection. Kasi ang hinihingi mo sa Panginoon, Panginoon, malayo ako sa church. Nandito ako ngayon nag-go online. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Diba? So, everyday mong kausapin ng Panginoon para magkaroon ka, yung Holy Spirit, bigyan ka ng malalim na discernment. Yeah. Otherwise, itatago mo yan, hindi na ikaw ang pinalalabas mo. Yeah. Kumbaga sa pag nasanay ka nagsisinungaling, ay talagang sinungaling ka na. Diba? Ganun yan eh. Para pag, yung lasinggero, hindi naman yan hindi, yung lasinggero, iba yan sa nakainom. Yung nakainom ng alak, baka napadaan napainom lang yan. Pero tumatanggi pa yan. Pero ang lasinggero, hinahanap niya na yung alak. At saka nakatago po yan pag umiinom. Yeah, tama. Nakatago yan, Yeah. oo. Kasi ayaw nilang makita nila na umiinom. Pero ang totoo, alcoholic. Yeah. So, Hindi talaga magagamot. hindi po. Kaya nga po yun nga po na be attentive. Kasi Wow. hindi po laruan ang ating pananampalataya. Okay. That's good. Maganda itong part na ito, mga kapatid. No? So I hope nakita po natin ito. Napakaganda nito, itong sitwasyon na ito. So, pagka binaliktad mo yun, mahirap eh. So makikita nyo, bagamat malayo si Doc Sheila, mahalaga pa rin sa kanya yung spiritual matter. It's not the geographical. Yung problema sa geographical, mga kapatid, maliit lang na porsyento eh. So ang mas mabigat dito, paano natin masusolusyonan yung spiritual problem?
yung pangangailangan ng spirit natin. So yun ang pinakamaganda na mabigyan natin ng pansin, mga kapatid. Alright? So, Umamin po. yeah. At sana marami ding umamin. 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 Kasi hindi ka magkakaroon ng realization. Aminin. Oo. You Yeah. will Ano mga never- kataga natin yan? Aminin. Aminin. Hindi Yeah. tayo magkakaroon ng reflection hanggat hindi natin inaamin. Yeah. Total, ang gusto natin yung totoo, yung tunay na, kasi ang kaharap natin, Diyos, ba't tayo, total, hindi ka rin naman makakaligtas sa Diyos kahit Yun, saan ka magpunta, yun di ba? ang sinabi. Umamin ka na, Panginoon, nagkamali ako Diba? Minsan kasi, alam nyo, ang problema kasi, natatakot sila na i-label sila, na karnal sila, dahilan sa pag-amin nila ang totoong sitwasyon. Because there are so many things in our life, mga kapatid, na hidden di ba? Concealed, di ba? So nakatago. Ngayon, at ang gusto nating ilabas, yung parang spiritual tayo, which is not true. Di ba? Right, amen. So takot tayo malibela na, karnal yan. Alam mo yun si yan. Naalala ko yun nung araw merong pastor nagsabi sa amin. Alam mo itong si Pastor Hill tsaka si ganyan. Nagtataka ako kung paano pinagpapala ng Diyos ang gawain nila. Sabi niya, mga karnal naman. Kasi ang gulo namin ako, personally, ang gulo ko, mabiro ako, mabiro ako, ganyan. So, Masaya lang tayo, sir. Hindi tayo magulo. Masaya lang tayo. So, Gumugulo. nalibelan ako ng ganon. Ganon na label sa akin. Sabi niya, paano pinagpapalang gawa? Ito, karnal naman to. Sabi niya ganon. So, sabi ko, kaya gayahin yung carnality ko. Yun ang magandang label, yung carnality po natin. Sabi ko nga, walang nawawala. Kahit naman kung lalaki ka, nagkasala ka, admit. Babae ka, nagkasala ka, admit. Di ba? Amen. Lalo na sa Panginoon. Dahil wala ka rin naman maitatago. Saan ka pupunta dyan? Admit and repent. Yun ang pinakamaganda Admit and dun, mga repent. kapatid. Oo. Pati nga yung Yeah. panalangin. Lord, Panginoon, malayo ako sa church. Pagka ba nagde-devotion ako araw-araw, umaabot ba sa iyong kaharian? Yeah. Siyempre, Panginoon, kung ganun, pagka nagde-devotion ako, kasi kakausapin mo ang Panginoon na talagang ama mo siya di ba? Yeah. Panginoon, pag nagde-devotion ako, sarado mo yung utak ko para walang nangiistorbo. Kasi, sayang naman yung pagsusulat mo, tsaka pagbabasan, lilit ng letra. Kung, para obligasyon lang. Obligasyon lang ba yan? Yeah. Hindi di ba? Hindi mo ma-enjoy, ma'am. Hindi mo rin siya may enjoy. Kaya nga tayo nandito dahil gusto nating maramdaman ang Diyos. Yeah. Hindi para maglaro. Yun Kasi ang sinasabi ko lagi. Kailan ko lang sinabi? Sunday na naman yata, sinabi ko yan. Alam mo, sabi ko, pag nasa church kayo, huwag kayo magkunwari. Kasi ito yung tamang lugar na dapat matuto tayo. Diba? Ito yung usapin na ito Ito yan. Well, anyways, maganda tong topic na ito, mga kapatid. Pero ship na tayo. Kasi sayang Sayang May mamimiss tayo, mga kapatid Sayang. May mamimiss tayo. Ngayon, so sa banda na yun, nakita niyo po, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, pwede itong mabaliktad. No? Kay Doc Sheila, na malayo siya, nakita niya, wala. Sa totoo lang talaga, 15% lang yung geographical location. 85% talaga spiritual. So dito naman, kapatid, na nandito na kayo, so yung spirituality natin, maaaring dumating tayo sa 15% lang. Yung carnality is 85%. Nandito na nga tayo, pero hindi pa natin pinahalagahan. Kung sino pa yung malayo, siya pa yung gustong-gusto at inaamin niya ang kanyang, kaya tayo naman laging nasa church, aminin natin na may problema tayo sa ating relasyon sa Diyos. Kaya yun ang nakita ko kung bakit tayo nakababad ngayon sa ating theme, that I may know Him. Kasi nakita ko talaga ang problema ng maraming Kristiyano, palagi nasa simbahan pero hindi kilala ang Diyos. Yan. Okay? Alright, shift tayo, mga kapatid. Ngayon, so, sa ganung klase sitwasyon, Doc Sheila, malayo na, kalimutan natin yung nakaraan, yung geographical na yun. Okay? Ngayon naman, bilang isang wife, bigyan mo lang kami kahit konti kasi may mga nakikinig tayo dyan. Sabi ko nga na talagang maring nasa kalagayan sila. Yung iba dyan may mga asawa rin silang foreigner o yung iba naman dyan, kahit sabi ko nga sa inyo kanina, hindi naman foreigner pero ang ugali niya foreign din. Hindi siya foreigner pero yung ugali niya foreign. Kakaiba talaga. Ngayon, so paano nyo dinidel yung gano'n? Ano yung pakisabi sa amin, ano yung mabigat na naging problema nyo as far as
a wife, and then paano mo dinil yung bagay na yon? So yun po, sa foreigner po, pag asawa mo foreigner, kanya-kanya kayo. Yung wallet niya at saka wallet mo, Magkaiba? absolutely po yun, magkaiba. Number one. Unang-una po yun. Ah, Pangalawa, Doc Sheila, teka muna. Hindi mo ba hiningi na, okay, dapat isa lang tayo, ganun? dapat isa nga lang po. Kaya lang sabi niya, konti lang sa'yo, marami akin. Hindi pantay. Hindi pumayag. Hindi po pumayag. Sabi niya, dihado daw po siya eh. Wala ka man lang wala ka man lang ginawa na kahit na emotional way, in an emotional way. Siguro that is my honey, ganun ba, Parang ginawa ko na yan, ma'am. Siguro po Sabi ko sa iyo sabi ko sa iyo, hindi lang pa foreigner to eh. Actually po kasi siguro may problema kasi ako. Very personal ang problema ko pagdating sa ganon. Kung ayaw mo, di wag. Oh. Kasi ang dating sa akin, I can work. I know how to work. Yan, kaya ko. Ngayon, Kaya kung ko rin gusto- hanapin yan. Kaya ko rin hanapin yan. So, kaya nanatili na pong ganoon yun. Kasi yun nga, kung halimbawa, ipipilit ko sa kanya na dapat isang wallet lang tayo. Ang tendency kasi doon, unang-una, hindi pantay ang labanan. Mataas yung kanya, mababa yun sa akin. Pangalawa, mayroon pa rin kasing kahit pa paano na tinatawag na discrimination. Yan. Oo. Discrimination sa pera at discrimination din sa naasawa. So ngayon, dahil ako isang prideful na babae, nung kapanahunan ko po, so, get your money, take your own money and I'll make my own money. Ganun nag-umpisa ang separation. Yun po ang number one, pag ang asawa mo foreigner. Pangalawa nga po doon, actually, una nga po, sisirain muna niya yung English mo. I buy it yesterday. So, ganun na I po buy yun. yesterday. No, I buy yesterday. I bought it tomorrow. So it's okay. Pwede na rin ganun. Never mind. So, first, sisirain niya yung English nyo. Lalo na kahit na po Amerikano yan. Yung mga mali-mali din naman ang grammar ng mga yan, di ba? Kaya nga, sabi nga nila, pagka inano pa raw ako ni San Pedro, patutuloy na ako ni Sir Gigo. Wag na, sinira na ng asawa niya yung English niya. Akit na kaagad. So, pangalawa, yung seryoso po, asawa, hiwalay ang pera. At higit sa lahat, as I've said kanina, my husband is talagang magkaiba. Siguro kung nataon na itong asawa ko ay pareho kami ng pananampalataya, may magpupush sa kanyang mga men, baka gawin niya ngayon, kung ano yung dapat sa isang mag-asawa na isa lang ang wallet. Yan. Pero dahil nga ang asawa ko ay matalino sa lahat ng matalino sa tingin niya, kaya nananatili pa rin siya dyan. Pero pinagdarasal naman natin siya, lalo na sa West Bank, di po ba? Maririnig yan. So yan po ang pagkakaiba. And actually, bukod doon, wala ako nakikitang ibang pagkakaiba po. Oh, okay. Wala po akong yun nga, wala akong nakikitang ibang pagkakaiba. Kasi kung halimbawa, family-oriented din naman ang husband ko, so pinasok din naman niya yung pamilya niya sa pamilya namin. So, kasi yun din naman ang ano ko sa kanya, yun din naman ang tawag nito. Pag ano ko po sa kanya na, magmula ngayon, wala kang ibang bayaw kundi kapatid ko. Maliwanag yun. At wala kang ibang pamangkin kundi mga pamangkin ko. Maliwanag din yan. So, kung hindi mo kayang gawin yan, huwag tayo magsama. So, ngayon yun lang po ang kanyang tinupad. Meron po siya. Baka naman yun lang ang sinabi nyo. Yun lang po ang tinupad niya. Ang nanay lang niya, ang nanay ko. Ang mga kapatid lang niya, mga kapatid ko. Wala kang ibang kapatid at wala ka ring ibang nanay, wala kang ibang pamangkin. Kung hindi ang nanay ko, mga kapatid ko at mga pamangkin ko. Kasi only child lang naman siya. Sino hahanapin niya? Tama. Di po ba? Only child lang naman. Ganun Wow. po. Only child. Tapos namatay pa yung mga magulang. Hindi nga niya nakita yung nanay niya di ba? Oh. Hindi niya nakita yung nanay niya, kaya akala niya kuminsan nanay niya ako. So, that's na, yan po ang husband ko. So, we came from Wow. a blended family. Medyo masaya pala itong pamilya yun talaga. Ngayon, Doc Sheila, meron ka ba, katulad sinasabi ng Biblia, patungkol sa submission, now, meron ka ba naging problema tungkol sa submission mo sa kanya? Yamang siya ay una, Opo. nakuha nyo ng unbeliever, Opo. and sabi mo nga atheist, tapos ngayon, bagamat na-share na natin siya at nakikita niya unti-unti na talagang totoong may Diyos, Opo.
ano po ang nagkaroon ba kayo ng problema sa submission sa kanya? Submission-wise po, kasi my mother is actually a very, ano din naman, I mean, nung kapanahonan niya, kasi principal sa school, life coach ang tawag doon, sa mga Amerikano. Okay. So I am very, very well molded sa isang salitang Ganong klaseng submission. kaugalian. Opo, submission. So, mula po nung mag-asawa kami, alam kong siya ang ama ng tahanan. Alam kong kapag halimbawa siya ang magdedesisyon, ba't naman ako alam, may sarili din akong problema. Di ikaw na lang magdesisyon. So, pagdating po sa submission, when it comes to family decision, mapaanak. Kasi nung mga bata, ako muna ang nag-aalaga. Pero nung umabot na ng 16 at 15, ikaw ang dapat na tumuon. So, pagdating po sa submission ulit, wala po kaming problema dahil iba naman kasi ang manipulation at saka yung maid. Yung heartfully, ikaw ang magdadala ng pamilya, ikaw ang magdesisyon. Susunod lang ako. Wow. Yan. Susunod lang ako doon. Hindi po kami nagkaroon ng problema doon. Kung halimbawa sinabi niyang, lahat aalisin ko na sa pangalan mo, kukunin ko, di kunin mo. Di ba? So, pagdating po sa ganoon, sa decision sa family, my husband is the head of the family and I have nothing to say. But So you have no problem po with the wala po sa, ako. sa partner? Wala Wow. po. Kung ano yung gusto niya mangyari sa family, yun ang mangyayari. So sa nakita niyang ganun sa inyo, no, meron ba kayong nakita sa kanya na parang ang point ko is parang magiging instrumento 'yon na makakilala siya sa Panginoon, parang ganoon. Actually po, ang husband ko ay dating sakristan. Nung bata siya, hindi naman siguro, palagi ko, di naman siya nasalbahe ng mga pari noon. Pero, the problem of my husband, I know kung saan siya nanggagaling. Kasi being parang hindi naman siya orphan, hindi niya nakilala ang nanay niya. Lumaki siya sa mga lolo't lola niya. Maraming hang-ups ang husband ko from his father. Hanggang sa nagsumikap siya, self-made ito. Hanggang nagsumikap siya, nung nakuha niya na ang pinakatugatog ng success, ng tagumpay sa hanap buhay, ang nakakalungkot doon, nakalimutan niyang nanggaling lahat sa Panginoon. Kasi it's me. Yeah. Ako. Wala nang we. Kahit sa bahay namin, hindi nga yung sinasabing our house, my. So, naiintindihan ko siya doon sa, kasi kailangan mong kilalanin ang asawa mo. Yeah. Kailangan kilalanin. Dahil kung hindi mo kikilalanin, maraming pagkakataliwas ang utak natin. Lalo na, foreigner ito. So, I need to understand kung saan nanggagaling ang husband ko at ano ang naging dahilan kung bakit siya ganito. Siguro dahil sa hirap ng buhay na dinanas niya, family problem sa kanila, hanggang sa na-reach niya yung pinakagusto niya, ang tingin niya ngayon, lahat ng nakuha niya ay dahil sa kanya. Wow. Yan. Walang kinilalang Diyos talaga. Kinalimutan po niya ang Yeah. Diyos. Kaya nga in-explain ko sa kanya, alam mo daddy, sabi ko, sa Book of Proverbs, kasi alam po niya ganito pag medyo tumataas ang boses ko. Oy, sabi niya, nasa Bible, nagbabasa kang Bible, mag-submit ka. Daddy, hindi ang submission tsaka Opo, marunong siya sa Bible eh. May alam. Ang submission tsaka manipulation, iba ha? Yun. Sabi ko sa kanya, Yun. magkaiba yun. Huwag mo akong ilalagay sa pagmamanipulate mo na parang bibigyan mo ko ng isang drawing pero ang sasabihin mo blue pero kulay pula. Huwag kang ganyan. So maraming bagay na nangyayaring ganon. Halimbawa, pati yung mga, pero ngayon po, ito po yan, kahit medyo tumatagal, nag-iiba na ang terminology niya. Example, sabi niya, I am very lucky kasi na-reach ko to, tapos ang family. Siyempre, dati naman siyang may ibang family. Blended family kami ngayon. Sabi, you are not, bakit? Nagsugal ka ba? Hindi. Bakit ka lucky? You are blessed. Wow. Okay. So, terminology, kinukonti-konti ko siya. And kuminsan, meron din siya mga pagkakataon sa buhay na, 70 na ako. Tapos sabi, ayoko nang mag-birthday, ayoko na ng ganito. Alam mo, pasalamat ka. Walang 70 years old na, maraming 70 years old na buhay pa. So, konti-konti yan na pati yung pagiging believer. Pinagtatawanan ako sa family niya. Pag Lord daw ako.
Lord. Pero ngayon, nagbabasa na rin sila ng Bible. Oh. Yeah, yung mga atheists po, nagbabasa na sila ng Bible ngayon. Ito na lang husband ko ang ini-encourage namin. Sabi, hindi naniniwala sa Diyos. Pero ngayon, sa biyaya po ng Panginoon, sa mga nakikinig po, ang mga anak ko at yung mga anak ng husband kong mga atheists, nagbabasa na po sila ng Bible ngayon. Biyaya po yan ng Panginoon. Wow. Actually, sir, nakausap ko nung Yeah. pumunta po dito sina Daisy, yung dalawa ninyong dalaga. Ang kanila, kaya sila sumama sa inyo dito sa church dahil nakita nila kung gaano kayo kasaya kapag pumupunta kayo dito. Wow. Yun ang nakikita po ng mga anak ko kasi hindi ka maka ito po sa mga mananampalataya pong kagaya natin ano. Paano mo i-encourage ang isang family o ang family mo kung ikaw mismo ay hindi ka excited sa Panginoon? Amen. Amen, Totoo yan, amen. ma'am. Very good. Yun yung thing. Kaya nga sa din na pagka nag-uusap kami, Panginoon pa rin ang pinag-uusapan namin. Nasa malayo, Panginoon pa rin. Video call, Panginoon pa rin. Hindi nawawala. Siyempre may usapan kayong mag-iina, pero Panginoon pa rin ang katatapusan ng usapan. This is good. Maneli, para may sasabihin ka. Go ahead, Cynthia. Follow up. Ayun, sir. Bilang kagrupo namin sa West Bank, nagiging encouragement po kayo sa amin. Pambihira, kayo na malayo, na lagi kayong nagpa-participate dun sa mga programa ng church. Every time na makikita namin kayo, andoon yung saya ninyo, nagampanan ninyo yung mga... At actually, yung ibang mga responsibilities doon, yung magbo-volunteer, di ba ma'am, kung anong day. Kaya nakakatuwa na laging makikita doon si Ma'am Sheila na despite nakikita natin kung gaano ka-hectic yung mga schedules niya, ibinibigay niya talaga yung kanyang oras para sa Panginoon at hindi niya, naniniwala ako, hindi niya ginagawa yan mechanically dahil gusto niya lang makitang nandito, ganyan. Pero yung every time na katulad ngayon, yung honesty ninyo, yung humbleness ninyo, tinanggal ninyo yung pride, yung i-reveal nyo yung katotohanan na yung sinabi ninyo na kapag si pastor tinatanggahan nyo minsan na sagutin. Aba, it takes courage Yeah. to Totoo do that. Yan ang Pero- sinasabi ko lagi kung natatandaan nyo. Hindi man tayo perpekto, pero hindi tayo hipokrito. Kasi Yeah. ang hirap magdala eh, di ba? Yeah. Sa isang taong gusto mo ng kaayusan sa buhay, kung may bagahe ka hindi pwede. Yeah, So you totoo need yan. to release you need to release whatever luggages you have in your heart. Kung minsan hindi ka nagiging komportable sa pastor mo na nasasabi mo yung bagay na sa tingin mo hindi dapat sabihin, kanino mo sasabihin? Eksakto yan. Yeah, Di ba? tama. Kanino mo sasabihin? May Tama. pastor ka. Yeah, So tama. di, ano sabihin mo sa iba, hindi ka rin maiintindihan. Kasi your pastor will reply to you in accordance kung ano sinasabi ng Holy Spirit eh. Doon ka rin niya dadalhin, di ba? Giga-guide ka rin niya doon. So, ako, siguro I am quite brutal, maybe. Di ba? Brutal but with honesty. Yeah. That's Brutally honest. Yeah. Brutally honest. Yan ako ang brutally Yeah, honest. yeah. Go ahead, Marnelli. May Ang sasabihin tanong ka. ko po kay Ma'am Sheila, curious lang po ako. You said that you grew up, yung mga anak mo grew up in a blended family. Was there a point na nahirapan ka? Paano yung inyong interaction? Kasi magkaiba kayo ng faith ng asawa mo. Yan ang actually ang last topic natin eh. Lian na, sinimulan mo na yan. Sige na, Opo, sige na. Yun ang tanong ko. Maganda yan. Paano nyo binigay, naipakita yung faith nyo sa mga anak nyo without really, hindi na halata ng husband mo na kinukontra mo siya in a way kasi magkaiba kayo, 'di ba, ng faith na hindi ka nagko-compromise. Well, speaking about blended family, what I mean is my husband, when I met him, mayroon na siyang sariling family. And then we just blended with our children. So, kaya naging blended. Now, doon naman po sa question ninyo na tungkol doon sa paano ko ipinapakita ang faith ko sa mga anak ko na hindi naman kasi kontrabida po yung husband ko. Oh, yeah. Hindi po siya kontra doon. Kaya lang kung minsan pag nag-aaway kami, nagbabasa ka pa ng Bible tapos ganyan ka. Oy, sandali lang. Huwag mo ikakapitalize ang pagbabasa ko ng Bible na hindi ako magsasalita sa iyo. Huwag naman ganon, di ba? Hindi ko mo nakikita mo ako nagbabasa ng Bible, gagawa ka ng hindi maganda, tutupi ko yung bibig ko, huwag naman ganon. Huwag mo gawing kapitalista ang Bible. Huwag mo Ma'am, hanggang
saan dumarating kapag meron kayong argument? Hanggang saan dumarating? O kailangan mag-stop na lang kayo para isettle na lang? Paano Yung normal na mag-asawa naman kasi, dapat may isang huminto. Dapat may isang huminto. kayo yon? Oo, ano magagawa ko na siya, baby? Hinto ka. Naubos ang English mo. Oo, Malamang. unang English. Ang hirap away. Hindi ko masabi yung nararamdaman. Ingles ang away, ah. Pakiusap sa lahat ng mga nag-aaway, mag-English kayo para Para madali matapos. matapos. Kasi yung gusto Yeah. nyo sabihin sa Tagalog, hindi masabi-sabi sa English. Sabi ko nga ganun, away na lang, makikipag-English. Eh, tahimik ka na lang. Pero Hindi, yun nga. Tagalogin nyo. Di na naman maintindihan. Para may ilabas ng ba? ang may asawang foreigner, parang Pilipino din. Ano kaya yun, ano, the English, ano? Sige, sabi nga ni RG, Tagalogin mo lang para ang purpose mo lang, mailabas mo lang. Sapagkat tinanong ka, what did you say? Wala! Ano sinasabi mo? Hindi, basta maglalabas lang ako. Hindi, sir, nakangiti. Nakangiti. Galit ako sa'yo. Ay di, ang pinakasusi doon para tumigil siya. Eh total, doon din naman niya inumpisahan ng buhay, di ba? Eh magkahiwalay naman kami ng wallet, di ba? At lalo-lalo na, ang pinakasusi doon, kalahating kilong bigas lang ang katapat mo sa akin. Wala ka nang makikita kagaya ko, pero may makikita akong kagaya mo. Hindi. Totoo yan. Hindi kasi, mas grabe pa. opo, kasi sa foreigner kasi, you cannot go under them. They will eat you alive. Kakainin kang Buhay. buhay. Unang-una, mataas ang discrimination kahit nag-aral ka pa. Oh. Kahit nag-aral ka pa. Opo, pag napunta ka sa ibang bansa, nakausap mo yung mga asawa ng mga ka-business niya doon, ang tingin sa Pilipino, talagang mababa. Kahit na professional ka pa. Kahit na professional ka pa. At yung mismong first wife din niya, ganun din. Eh ngayon, syempre, sa isang rebelding Pilipina, ang sabi ko, I'm looking for a maid. Gusto mo mag-apply? Hindi, para tumaas-taas naman kasi masakit na yung ginagawa eh. Gusto mo mag-apply? Nangangailangan ako ng maid. Sa wife. O tsaka yung mga, the only way for me kasi, siguro ito yung labanan ko sa labas, the only way for me to calm them is to kick their head. Kasi pag sobra na, di ba? Yan ang problema sa foreigner. Walang professional kung anong profession mo o anong natapos mo. Wala yan. They will discriminate you to the bone. So, the only way is to kick them, nangangailangan ako ng maid. Gusto mo mag-apply? Is that the reason why you put your children in international school? So they get to be familiarized sa international scenario, hindi sila lait-laitin kasi iba pa rin yung dating, di ba? Hindi naman. Wala naman pong pinagkaiba kasi, I am a European. Di ba? Wala namang pinagkaiba sa standard ng school. It so happened na kung dadalhin ko sila sa local school at yun din ang salita namin, local din, paano naman sila makakapag-communicate sa father nila na kahit barok English. So I really need to bring them, to put them in international school just for them to be used with the language of them. Okay. Medyo nasi-short tayo ng time eh. Doc Sheila, doon na po sa mga anak, paano nyo, katulad sinabi kanina ni, totoo yun eh. Kasi nakita ko naman kay Daphne, nag-uusap kami ng personal ni Daphne. So, nakita rin naman nila Cynthia, gano'n. Paano sila naging masaya, no? Yun na, parang madali mo silang madala sa church at pagka nagsasalita ka na ayon sa iyong sinasabi, no? Sa mga minsan nag-uusap tayo, parang eto mga bata, parang gustong-gusto rin nila sa church. Yang mga lang nagkataon na nagsettle sila sa ibang bansa eh. So paano nakarating po doon? Yung sitwasyon na gano'n. Paano niyo nadala yung ganong klaseng spirit ng mga bata sa gano'n? Yun po, siguro dahil bata pa sila na talagang... Sinimulan nyo na? Kailangan po masimulan eh. Kasi nga dahil ganyan ang estado ng husband ko, kailangan unahan. Amen. Makikipag-unahan Yan po ang pinakamaganda. Mag-unahan tayo. Unahan tayo. Naalala niyo sinabi ko, minsan kaya mahirap ang gospel idalhin sa isang lugar na ganito. Kasi bago tayo nakarating dyan, nauna na ang Diablo dyan Tama eh. po. Ang tagal na ng Diablo dyan eh. So maganda, pakituloy niyo po yun. So yan po ang naunahan dapat. Talagang uunahan mo lalo na the biggest blessing is
hanggang na yung edad nila magmula 1 year old hanggang 10 years old si Daisy, ang husband ko ay nasa Belgium. So 100% ako ang may authority sa mga anak ko kung paano ang magdasal, paano ang lumuhod, paano kumilala at tumanggap sa Panginoon. Talagang doon ko sila inilagay. Kasi alam ko padating na yung tatay, baka mamaya mapulyot. Oh. Pero may mga pagkakataon pa rin kung minsan na halimbawa may So, sasabihin. bakit yun naisip yun, Doc Sheila? Is it because yung natanim na sa inyo na gano'n? Kasi parang Na may natanim na sa inyong salita ng Diyos? ay, opo. Yun ang ano ko naman na, Oh, yun yeah. nga, So, sabi ko mahalaga nga rin na, talaga. talagang dapat ang magulang muna ang mag-umpisa, hindi ang anak eh. Umpisahan ng magulang. So ngayon, syempre, ikaw ang magpapalaki sa anak mo. Ibibigay mo, anak, lahat ng nangyayaring ito, lahat ng nangyayari sa buhay natin. Okay? Na hindi po pwedeng, wag niyo sasabihin na dahil ganito, dahil ganyan. Anak, kung walang Diyos, wala tayong ganito. So palaging ganon. Mamisan galing ito, galing sa Panginoon yan, anak. So, sino magbe-brainwash sa anak mo kung hindi ikaw? Eh di brainwash mo na sa tama. Diba? I-brainwash mo na sa tama. Kaya hanggang ngayon po lumaki sila. Yung mga anak ko, pag makikita ko, pag minsan surprise, pag nandito sila, papasok ako sa room nila, nakaluhod. Umiiyak, nagpe-pray. Wow. Umiiyak, nakataas ang kamay. Anak, bakit? Kasi mami ganito. It's okay, anak. Go. Iwan muna kita. Nakaluhod, nakataas ang kamay, umiiyak, nagpe-pray. Wow. Wow. Yan ang naitanim sa kanila na hanggang ngayon, na alam kong malayo man sila sa akin, kasama nila ang Panginoon. Kilala nila ang Panginoon. Wow, that's good. Well, napakaganda nito mga kapatid, no? Baka pwede mag-part 2 na lang tayo. Yeah. Anyways, pagka pupunta rito si Doc Sheila, siguro ituloy mo na rin na wag ka lang sa pangkalusugan. Pang-spiritual pa. Yeah. So yun ang maganda mga kapatid. Alam nyo, baka gusto magbabasa pa kayo ng ano pa. Yeah. Comments, yeah. Ito magandang comments si Marivic Abanes. Yeah. Ang sabi niya, Sa CSI, ramdam mo na may pastor ka kahit malayo ka. Dahil sa mga prinsipyong pampamilya na naituro na noon pa. Dala-dala mo na sa isip at puso mo, mahirap kalabanin. Totoo yan. Yeah. Ako po, ano talaga ako niyan, Pastor, kasi kami, for the longest time, we were away from the church, but we were always connected, di ba ba? Yeah. Ramdam ko po yun. At saka, di ba ma'am, parang your distance would keep the heart fonder. Hahanap-hanapin mo dahil nataniman ka na. oh, wow. Opo, yun po yun. That's good. That's good. All right. So, alam nyo mga kapatid, mag-part 2 na lamang tayo. Ano? At, pero maganda na to sa pinakatatlo na at least nangyari yung tatlong iniisip ko or sabi ko na dapat ma-discuss. Okay? So, nangyari po to. Nagwakas tayo dun sa panguling actually, yun ay talaga yung pangatlo eh. Sinimula na ni Marnelli. At least talagang ano tayo rito, one spirit, no? Hindi man alam ni Marnelli na ganun eh. Pero siya na nagsimula eh. So maganda yun, doon tayo. At napakaganda mga kapatid. So makikita nyo, at of course, hindi dapat makalimutan yung magandang percentage na yun mga kapatid eh. Kasi baliktarin mo talagang, aminin. Yan ang pinakamaganda po doon eh. So, yung 15% na yon na geographical, so hindi pala problema na malayo ka. Ang problema talaga, malapit ka nga, nandiyan ka lang, pero malayo ka sa Diyos. Meron kayong mga kasabihan mga babae na laging kung naririnig yun na sasabihin na, Mike. Too near yet so far. Yan. Napakalapit, pero napakalayo, di ba? Kasi parang wala kang connection eh. Wala kang connection. Meron naman parang nagsasabi na kahit ako nasa ibang bansa eh. Naalala ko sila Marvin. Sinasabi nila Marvin lagi yan eh. Malayo kami pero parang nandyan lang kami eh. Di ba? So parang ganon. So it's really about the spirit mga kapatid. So if the spirit is right, everything is right. Yun ang maganda dyan. So if the spirit is right, everything is right. Kaya maganda na makita po natin ang mga bagay na ito. Okay? Alright, magpapaalam na po tayo mga kapatid. At muli, salamat sa presensya ni Doc Sheila. Doc Sheila, baka mayroon kang huling salita para sa mga viewers natin, tagapakinig natin. And short talk na
gusto nyong sabihin. Go ahead po. Yes po. So, sa huli po, yan lang po ang... kagaya po na nasabi natin. Yung topic po natin ngayon sa distansya, aminin po natin ang katotohanan. Yan. Aminin po natin ang katotohanan. At patungkol naman sa mga anak, dapat po mag-umpisa sa atin Yeah. ang mga salita ng Diyos para hindi na sila mapulyot sa labas. Yeah. Yan po. Amen. So maraming salamat po. At, Amen. actually po hindi ko alam kung bakit ako nandito. Wala pong script ito ha. Oo nga eh. Hindi, yan ang pinakamaganda. Yung walang script. Lahat ng programa natin, hindi scripted yan. Talagang totoo talaga yan, mga kapatid. No? Para ako lilitsunin kanina. Sabi ko, ang lamig naman sa labas. Parang ang init-init. Ba't ako nandito? But anyway, thank you so much po sa pribilehiyong ito. Once again, Pastor, mahal na mahal ko po kayo at maraming salamat din po sa mga kasama po namin dito. Thank you so much sa lahat po ng mga viewers at sana po ay makapagbigay ng kaunting blessing It's a itong blessing. mga napag-usapan po natin. Magkita-kita na lang po tayo sa susunod. Salamat po. Yeah, thank you, thank you. It's a blessing, Doc Sheila. No, at napakaganda na nakasama po namin kayo ngayon. Yung mga narinig namin ay talagang maganda from you. Okay? All right, Marely. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanood at sana po kung meron pong mga na-convict sa inyo na umamin, aminin nyo na kahit Aminin! Opo, kahit Yeah, hindi nyo yeah. aminin kay Pastor, iluhod nyo na lang po yan at Yun, magpakita na kayo sa simbahan bukas, Wednesday, kung Yeah, malapit yeah. na kayo pero parang malayo kayo. Sana makita namin kayo bukas and let us know kung ayaw nyo man sabihin sa amin na na-convict kayo, okay lang din po yun. Basta alam namin na ngayon merong na-move sa inyo in one way or another na aminin nyo na Yeah. dahil naghihintay ang Panginoon sa inyo. Yeah. Alam mo talagang useless din kasi totoo naman yun eh. It's useless na nakaupo ka sa loob ng simbahan tapos ang spirit mo ay hindi in tune, you know. Yung bang nakasanayan, mahirap doon yung sinasabi ni Doc Sheila na maging filosofiya mo na yan eh. In other words, maging habit mo na nasa church ka, nakaupo ka, pero yun, naglalaro ka. In fact, nakakalungkot nito, yung mga nasa likod mo na-offend pa. Kasi nakikita na you're not paying attention to the pulpit. Di ba? So yun ang pinakapangit dyan. Nandiyan ka na nga sa loob ng simbahan, umaga, hapon, Wednesday, nandiyan ka, pero you know, hindi mo alam na hindi lamang ikaw ang naapektuhan ng ginagawa mo. There are people also behind you, watching you, and you know, hindi nila ma-intune tuloy. Kasi parang naghahanap tuloy sila ng magandang spot para lamang makakonsentrate sila, makafocus sila doon sa pulpit, you know, sapagkat naiistorbo ng mga tao na nasanay na simbahan na hindi maayos ang espiritu. Okay? All right, Cynthia. Yeah. Sabi ko, makikinig na lang kami. Pero talagang umiikot pa rin dun sa mga katanungan, Ma'am Sheila. Kaya marami pong salamat, Ma'am Sheila, sa honesty na ibinigay ninyo Yeah, ngayon. yeah. At take note po, Lynn, kasi kanina habang nagsasalita siya na yung geographical condition din ng anak ko na Yeah. nasa malayo. Actually, lagi rin siyang nakikinig, Pastor. Kaya Oo. sana po, Lynn, tumanim din sa iyo yung mga... Sinabi ni Ma'am Sheila. Nakikiusap na si Mama mo. Nakikiusap ako sa iyo na... Pero alam mo, dagdag lang tayo ng konti, no, na pautang ng oras, you know. Alam nyo, isang bagay lang na napakaganda ginagawa ni Noel. Pagka nagpipray kayo, nagpipray kayo, nandyan sa harapan nila si Pauline, bagamat malayo. Sino man pagkawala si Tricia, nandyan sa harapan niya. So, ganyan. Minsan sila pa nagpipray, di ba? So, malaking bagay yun, mga kapatid. At saka, sir, yung tip din sa mga tatay, lalo na si Brother Noel na busy din sa ministry niya, may marami siyang ginagawa. Pero, Monday morning, sir, pagkagising namin, naka-open na para i-replay yung service natin Wow. nung Sunday. Wow. Kaya, andon, sir, talaga. Andon pa rin. Kahit kami, nakakatawa na may ganun kang leader ng tahanan na wow, gusto natutuwa niya. ka na ngayon, ha? Ako, salamat naman, narinig ko yun sa'yo. Oh, guminahawa ako.
Pastor, effective pala yung aircon, Pastor. Natuwa na siya. Yeah. Nakabili na po ba, ma'am? Nagpabili na ako ng aircon Nakabili doon sa na? kwarto nila eh. Ah, Opo, kaya pala meron na. natuwa At na. saka- May ipapabili pa ako. Meron pang ipabibili si Pastor. Matuwa ulit, Grabe. para matuwa ulit. Tuwan-tuwa doon. Alam mo, dyan ako natutuwa mga kapatid. Yan ang kasiyahan ko eh. Yung makita ko ang mga anak ng Diyos na masaya. Di ba? Grabe yung saya ko dyan. Grabe yung saya ko dyan. Okay? Tapos ka na ba? Ayun nga po, Ma'am Sheila. At sa akin bilang ina, talagang yung birthday natin para sa ating mga anak na sinabi ninyo na sinimulan ninyo, binigyan nyo ng magandang pundasyon yung mga anak nyo. Yun na yung, kumbaga, investment natin sa kanila na yung pera hindi matutumbasan. Yeah, Thank you yeah, po. yeah. All right. Okay. Brother RJ. Thank you po, Ma'am Sheila. Maraming salamat po. Alam niyo po, sa kami mga full-time, kailangan din naming umamin talaga. Yeah, tama Hanggat yan. hindi natin inaamin ang tunay nating kondisyon. Kung may sakit talaga tayo, aminin natin. Kasi hanggat hindi natin inaamin, hindi natin iti-take yung gamot. Merong ayaw kasing ano eh. Ayaw gumawa ng ano yun, yung medical, ano, tawag Ako. na? Prescription. Meron Pre- naman Hindi, po hindi, gamot. hindi. Ang full-time kasi, meron silang... Sickle sleep. Sickle sleep. Sickle sleep. Sleep. Yun. Ayaw nila gumawa ng gano'n. Pag may sakit, ayaw nila aminin na gano'n. So, yan ang pinaka-the worst. Pagka dumating sa spiritual na hindi mo aminin. Yun, amen. So, isa na lang po, Pastor. Actually, ang may gamot po dyan para mas madali kayong umamin. Ano? Kasi nandyan naman po tayo. Bangungot. Hindi naman. Yung pala. May gamot po dyan para mas madali tayong umamin. Share ko sa inyo, liner lang po ito na, hindi naman po naghahanap ng perpekto, hindi naghahanap ng perpektong puso ang Panginoon. Ang hinahanap po niya ay yung willing bumalik sa Kanya kapag nagkamali. That's it. Yun, Yan ang totoo yan. amen, Yan ang amen, totoo. amen. Alam niya walang perpekto eh. Alam niya. Kaya totoo yan. Dapat lumapit tayo. God is looking for heart that willing na bumalik sa Kanya. Amen. Yeah, yeah. Yun po ang gamot. Okay. Tapusin mo, Brother RJ. Yun lamang po, Pastor, kasi talagang na-bless po. Hindi, totoo po, maraming salamat po talaga, Ma'am Sheila. Alam, isa po malaking paalala yan. Wala talagang perfecto sa atin, pero sabi nga ni Pastor, wag naman tayo magpaka-hipokrito. Yan ang mahirap eh. Yan ang mahirap yung mamuhay ka sa alam mong hindi naman talaga ikaw yon. At ipakilala mo yung sarili mo sa iba na alam mong hindi naman talaga ikaw yon. Naalala ko yung sinabi ni Pastor, mas maganda na makilala ka ng iba na hindi maayos kung ikaw naman talaga yon. At least, pag alam mo, yan ang pagkakilala na sa'yo, alam mo rin sa sarili mo na iyong ka, abay, magkakaroon ka ng pagkakataon na mabago pa. Kaysa maging prinsipyo mo na yun, maging filosofiya mo na yun, kaso mali nga lang, yun ang pangit po. Yeah. Kaya ma'am, maraming salamat po. May Pastor, kasabihan na maraming ganyan, brother. Mas maganda pa na ayawan ka ng tao dahil sa iyong pagiging totoo. Yun. Amen. Kaysa gustuhin ka ng tao dahil sa iyong pagiging hipokrito. Ayun. Iyon ang matindi doon. Mabigat yun. Okay. Alright. May day na yun. Ulitin ko pa ba? Hindi na. Wag na. Mag-ano lang kayo. Mag-review na lang. Alright. So mga Amen. kapatid, Thank you. maraming salamat. And again, thank you, Doc Sheila. And malaking bagay. Napakaganda ng discussion natin na ito, mga kapatid. Actually, may hinanda akong topic dito. Pero na yamang nung sinabi ko na imbitahin ka namin. So, pinaltan ko yung topic ko. Pero yung topic ko nandito pa rin. So, maring hindi ko alam kung may di-discuss natin to sa susunod na pagkakataon kasi imbitahin ka namin uli. So, iba na naman itong... but anyway, so salamat sa Panginoon na meron tayong ganito. Again, maraming salamat. And sa aking mga co-host dito, Cynthia Marnele and Archie. And salamat sa pagpapatuloy niyo sa programang ito in my many absence. Ano? Talagang medyo talagang higtik yung schedule natin at yung gumawa ka ng programa at mag-isip na naman kasi bukas ay simula na naman ng revival sa pinapastoran kong simbahan na sa mungkada na ngayon, mga kapatid. And ganun din at ako ay naghahanda rin kahapon actually. May mga handa ako kasi na mga lessons para sa Bible school, but I have to put it into sa black and white. So kasi may pinaplano ako na gagawa talaga ako ng manual, kasi
hindi naman natin alam yung buhay natin. Kung gusto mong manatili yung legacy mo, you have to put it to black and white. You know? Kasi para yung susunod sa iyo ay hindi na mga pangapa. You know, napakahirap. Ang gusto ko kasi mangyari, yung ginawa ko ngayon, masobrahan pa ng mga susunod sa akin. You see? So, to make it happen, kinakailangan, you put it na visible. Gawin mong visible para from there, yung aking ginawa ay magiging idea na lamang ng mga susunod sa akin. So, if they will make it an idea, at least they can improve it. Ganun po yan. Okay? So, yan ang mga bagay na aking binibigyan ng panahon, mga kapatid, na walang puknat na kaiisip, you know. Walang tigil na kaiisip, walang tigil na, you know, you have to put it into black and white para lamang mangyari yung mga bagay na yan. Okay? Alright, natutuwa rin ako na ang ating mga missions ay lalago, no, mga kapatid, lalago. At isang araw ay makikita ko na may mga gawain na mas malaki pa sa gawain natin dito sa Fort Bonifacio. Okay? Again, maraming salamat sa lahat po ng mga nakapakinig po ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at naniniwala ko na talagang pinagpala kayo sa umagang ito. Okay? Alright. Hanggang sa muli. Alam ko parang may naaamoy na akong masarap eh. Naalala ko pala. Ito, tapos na tayo mga kapatid. Si Brother Noel nag-message sa akin nung isang Friday. Sabi niya, Sir, hindi po namin natapos ang programa kasi nawalan tayo ng internet. Sabi niya, hindi po namin natapos yung programa. Ang tanong ko lamang po, pwede po ba kaming mag-lunch? Pwede po ba kaming kumain ng lunch? Sabi ko, kasi yan ang condition namin. Pag walang trabaho, wag kakain. So sabi ko sa kanya, pwede naman, pero wag nyo rin tapusin yung lunch ninyo. Kaya, ang problema ngayon, sabi niya, Sir, tapos na po. Tapos na daw yung lunch na sabi ko, sige, utang. Sa susunod, huwag nyo tatapusin, ha? Pinaalam na lang pala. Okay, maraming salamat mga kapatid sa lahat ng mga comment, no? At maraming salamat sa lahat ng mga nandyan po sa atin pong monitors and lahat yung nagpasa, lahat. Boy, I'm telling you, kung naipasa nyo po ito, pwede pa naman ipasa ito kahit nakaano na eh. Marami po mga kapakinig, napakalaki, napakalawak, you know, from here, pwede ka pang makapag-isip pa. Marami pa na may idadagdag kayo at may improve nyo pa to at lalong matutuwa kayo na makita nyo to sa pamilya ninyo. Okay? Alright, mga kapatid, hanggang sa muli, mga kapatid, magkita-kita muli tayo dito sa The Baptist Lunch Mother's Edition every Tuesday. Okay? Alright. Thank you. God bless you all. I love you all. Bye. Bye! See you next Tuesday!